Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello class! Ngayong araw, tatalakayin natin ang kabihas ng rehiyong Pacific, ang Polynesian. Imagine ninyo yung island life. May surfing, stars, at strong family vibes. Ganyan ang peg ng mga Polynesians. Hindi lang sila chill, master sila ng dagat at kultura. Kaya tara, alamin natin ang lakas ng Pacific OGs. Ready? Focus tayo. Ito ang goals natin today. Ang makilala ang kabihas ng Pacific or Polynesian. Ma-appreciate ang galing nila sa paglalayag at kultura at maipakita kung paano sila nakaambag sa world history. Sige nga, sabay-sabay nating basahin ang kasanayang pampagkatuto. Ready na ba kayo? Nasusuri ang kalagayang heograpikal ng mga sinaunang kabihasnan sa Asya at iba pang bahagi ng daigdig. Mga layunin. A. Naipapaliwanag ang kalagayang heograpikal at mga katangian ng kabihasnang Polynesian at ang epekto nito sa kanilang pamumuhay. B. Naipahahayag ang pagpapahalaga sa kahusayan ng tao sa pag-angkop sa kapaligiran. C. Nakakalikha ng graphic organizer tulad ng star map o concept web na nagpapakita ng interaksyon ng tao sa kalikasan sa kabihasnang Polynesian. Ngayong natapos na natin ang tungkol sa Mesoamerica, yung home ng mga Aztec, Maya at Olmec na parang OG sa ancient vibes. Ngayon naman, i-check natin kung solid na ang memorya mo. Tara, paanda rin ang brain cells. Game ka na ba? Ano sa tingin ninyo ang kahulugan ng estatwang ito sa kanilang kultura? Sige nga, pakinggan natin si Jax Pixel. Ma'am, sa tingin ko po, ang estatwang ito po ay may malaking kultural na kahulugan. Ito po ay maaaring simbolo ng relihiyon, pangaral sa Diyos o mga ninuno po. Alright, very good. So gaya ng sinabi mo, ito ay isang respeto sa kanilang kalikasan o mga espiritu at mga pamumuno. So very good naman tayo. Punta na tayo sa next slide. Ready na ba ang mga brain cells ninyo? I-charge ang energy at i-level up ang focus. Siyempre, let's lay this lesson together. Game na besh, simulan natin to. It's tama o mali time. Babasahin ko ang tanong at kayo naman ay sasagot ng tama o mali. Sige nga, start na tayo. Ang navigation ay ang kakayahang gumamit ng bituin, alon, at ulap bilang gabay sa paglalakbay sa dagat. Oh, 5 seconds left lang mga te. Parang scene ni Crash. Mabilis mawala pero ramdam mo talaga. Kaya, i-push na yan bago ka pa ma-friend zone. Ang tamang sagot ay tama. Tama o mali? Ang transoceanic migration ay ang paglalakbay ng mga hayop sa kabundukan upang maghanap ng pagkain. Timer says 5 seconds. Parang pag-asa mo sa kanya, paubos na. Ang tamang sagot ay mali. Ang transoceanic migration ay tumutukoy sa paglalakbay ng mga tao o grupo ng tao sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng pagtawid sa mga karagatan or dagat.
Tama o mali? Ang oral tradition ay ang sistemang pagbabahagi ng kaalaman sa pamamagitan ng pagsulat. 5 seconds left. Parang ML rank mo. Sandali lang. Mythic to warrior agad. Ang tamang sagot ay mali. Ang oral tradition ay hindi pagbabahagi ng kaalaman sa pamamagitan ng pagsulat, kundi sa pamamagitan ng salita o pasalitang paraan. Tama o mali? Ang outrigger canoe ay isang uri ng sasakyang pandagat na may balanse sa gilid upang hindi ito tumaob. 5 seconds left. Parang allowance mo. Saglit lang. Ubos agad. Ang tamang sagot ay tama. Tama o mali? Ang moai ay isang uri ng sining ng Polynesian na ginawa bilang libangan o dekorasyon sa bahay. Ayan na, last 5 seconds. Parang sweet message niya. Hindi rin pala totoo. Ang tamang sagot ay mali. Ang moai ay malalaking estatwang bato na ginawa ng mga sinaunang tao sa Eastern Island. Ginawa ito bilang pag-alala o parangal sa kanilang mga ninuno o pinuno, hindi bilang palamuti o libangan. Tama o mali? Ang mana ay paniniwala sa espiritual na lakas ng tao, bagay, o kalikasan. 5 seconds, parang ML lag. Wala ka pang ginagawa, tapos na. Ang tamang sagot ay tama. Tama o mali? Ang animism ay paniniwala na ang lahat ng bagay sa paligid ay may espiritu, tulad ng bundok, puno, at tubig. 5 seconds, parang chika ni Bessie. Bitin pero exciting. Ang tamang sagot ay tama. Alright class, hindi lang to basta aralin. Para itong life update sa history ng mundo. Kaya, let's explore. Tara, alamin natin to ng mas malalim. Let's talk about kabihas ng Polynesian sa rehiyong Pacific. Island life, pero with history. Dive tayo sa vibes ng kabihas ng Polynesian. Mga seafarer na legit world explorers bago pa nauso ang Google Map. Tara na, alamin natin kung paano nila ginawang bahay ang buong Pacific. So class, ito na ang kabihas ng Polynesian. At ang lokasyon? Polynesia ay bahagi ng Pacific Islands, kabilang ang Hawaii, Samoa, Tonga, at Easter Island. So, feeling Moana ka ba? Kasi naman, welcome sa Polynesia. Ito daw yung part ng Pacific Islands, kung saan makikita ang Hawaii, Samoa, Tonga, at Eastern Island. Dito nagsimula ang mga seafaring legends, at kung saan, ang voice inside mo ay literal na naglalakbay sa gitna ng dagat. Para kang bida sa sarili mong movie. Sumasaklaw sa malawak na bahagi ng karagatang Pasipiko na binubuo ng maliliit na pulo at atol. Ma'am, ano nga ba ang atol? Mga anak, ang atol ay isang pabilog na isla na gawa sa buhangin, koral at bato. Para itong donut sa dagat. May tubig sa gitna at lupa naman sa paligid. Nabubuo ito kapag ang isang lumang bulkan sa ilalim ng dagat ay lumubog. At ang mga koral ang naiwan na bumuo ng hugis bilog na isla. So, sabi dito, ito daw ay super lawak sa karagatang Pasipiko pero kaya nilang i-navigate yan gamit lang ang stars, alon, at hangin. Legit ocean master sila
At bawat isla may kwento. Narito naman ang kalagayang heograpikal. Mga isla sa gitna ng Pacific Ocean, tropikal at mahalumigmig na klima, limitadong lupa para sa agrikultura, mayaman sa yamang dagat. So, araw-araw feels like summer sa mga isla ng Pacific. Tropikal ang klima, kaya laging may halo-halong init at humidity. Parang electric fan lang ang pahinga. Kahit limited ang lupa, nag-survive sila using the ocean. Kasi, di lang sila islanders, they're ocean warriors. Fishing is life at bawat huli ay bahagi ng kultura. So ready na ba kayong lumangoy sa kaalaman? Tara na! Alright mga ka-tropic vibes, andito tayo sa gitna ng Pacific Ocean. As in, literal na gitna ng nowhere but full of culture. Mainit, mahalumigmig, pero never boring. Dahil sa paligid mo, may niyog, may isda, bato at kahoy. Ito yung survival kit ng mga legit islanders. Saan ka pa? Nature ang BFF nila dito. At yan ang naging basehan ng kanilang kultura at kabuhayan. Alamin natin kung paanong sa gitna ng dagat lumutang ang galing nila. Limitadong lupaing agrikultural, kaya umasa sa dagat at kalikasan. Malawak ang karagatan, naging dahilan ng paglalayag at migrasyon. So class, isipin nyo to. Konti lang ang lupa pero hindi sila nagpatalo. Walang masyadong space para magtanim? No problem. Dagat is the key. Dahil malawak ang karagatan, explorer mode muna sila. Laging sail, laging galaw, kaya ang daming naabot na isla. Ganito ang vibe ng mga Polynesians. Kalikasan ang kabanding at paglalayag ang kanilang lifestyle. Pagbabago ng kapaligiran dahil sa migrasyon. Ang mga Polynesian ay naglipat ng mga halaman at hayop gaya ng ubi or yam, niyog, saging at manok mula sa isang isla patungo sa susunod upang matiyak ang pagkain. Ang prosesong ito ay tinatawag na transoceanic migration. So class, imagine niyo to. Lilipat ka ng isang isla, pero dala mo yung buong mini farm mo. May saging, may ube, may niyog, pati manok. Ganito mag-migrate ang mga Polynesians. Smart and sustainable. Hindi lang sila lumipat, binuhay pa nila yung isla. Ano nga tawag dito? Transoceanic migration. Oo, sosyal ang tawag, di ba? Pero simpleng logic lang. Dala ang pagkain para sa future. Tingnan naman natin ang pamumuhay at interaksyon sa kapaligiran. Mahuhusay na manlalayag at mandaragat gamit ang outrigger canoes at star navigation. Ito yung pagtingin sa bituin bilang gabay sa paglalakbay. So, kung may GPS noon, sila na ang OG. Ang mga Polynesians, wala silang Google Maps pero kaya nilang tumawid sa libu-libong kilometrong layo ng dagat. Gamit lang ang bituin sa langit at kanilang outrigger canoes. Grabe no? Hindi lang sila basta manlalakbay. Sila ang legendary sea explorers ng Pacific. Nabuhay sa pamamagitan ng pangingisda, pagsasaka sa maliit na lupa, at paghahayupan. Gumamit ng tattooing, kahoy na eskultura, at sayaw bilang bahagi ng ritual at pagkakakilanlan. So, kung may island life starter pack, sila na yon. Nabubuhay sila sa pangingisda, konting saka, at alaga ng hayop pero tipid goals. At syempre, hindi mawawala ang tattoos, wood carvings, at mga sayaw. Hindi lang to for aesthetic ha, kundi para sa tradition at identity nila.
Sa panitikan at oral tradition naman, dahil walang sistemang pagsulat, ipinapasa ang kaalaman sa pamamagitan ng alamat, awit, at epiko or oral literature. Imagine ninyo, kung may podcast sila noon, yan na siguro yung oral tradition nila. Walang sulat-sulat? No problem. Ipinapasa nila ang alamat, awit, at epiko mula sa bibig ni Lolo hanggang kay Bunso. Parang story time with heart. Legacy na hindi mabubura kahit walang papel. Sining bilang ekspresyon ng kabuhayan at paniniwala. Ang paglililot ng kahoy ay hindi lamang sining kundi sagradong ritual. Halimbawa, maskara, rebulto, bangka. Kung sa atin may DIY, sa kanila may sagradong wood carving. Hindi lang basta art-art. Bawat maskara, bangka, o rebulto ay may malalim na kahulugan. Parang pag-screenshot ng soul nila sa kahoy. Sacred, stylized, at super meaningful. Sayaw at kanta ay may tiyak na kahulugan. Panggamot, pandigma, o pangsamba. So guys, hindi lang to TikTok moves ha. Sa Polynesia, bawat sayaw at kanta may lalim. Pampagaling? Meron. Pang-prepare sa laban? Meron. Pang-worship? Siyempre, meron din. Parang playlist nila sa buhay, pero with purpose and power. Talakayin naman natin ang organisasyon ng lipunan, pinamumunuan ng mga chief o hari. May sistemang oral tradition, kwento, alamat, at mitolohiya sa halip na pagsusulat. Ang mana, ang paniniwala sa espiritual na lakas ng tao at bagay. At may paniniwala sa espiritu ng kalikasan or animism. Okay mga besh, hindi lang sila basta island chill. Organized din sila. May mga chiefs na parang leader ng tropa. Pero mas seryoso. Sila ang boss ng island. Hindi uso ang papel, pero kwento pa lang, panalo na. Lahat oral tradition. At ang pinaka-cool, may mana sila. Parang spiritual energy bar ng isang tao. At syempre, respetado ang kalikasan. Bawat bato, alon, hangin, may spirit. Narito naman ang ambag ng kabihas ng Polynesian. Mahusay sa navigational knowledge or wayfinding gamit ang bituin, alon at ulap. Nakapaglayag sa malalayong lugar bago pa man dumating ang mga Europeo. So, bago pa nauso ang GPS, Polynesians na ang OG sa navigation. Kahit walang Google Maps, kabisado nila ang galaw ng bituin, alon, at kahit pa ulap. Isipin mo yan, nakarating sila sa malalayong isla, pure skills lang, at no technology needed. Ang cool, di ba? Sila ang unang travelers na nag-explore sa Pacific. Moya ng Easter Island. Ito ang higanteng batong estatwa bilang bahagi ng paniniwala at kultura. Paggamit ng tattoos at sayaw, hula or haka para sa ekspresyong kultural at espiritual. So, kung sa inyo, selfie ang pang-memorya, sa kanila, mo'y statues ang paalala ng ancestors. Tattoo, hula, haka, hindi lang yan for aesthetic. Yan ang identity at spiritual feels nila. They expressed their stories, beliefs, and strength sa sayaw, ink, at sining. Sila ang lodi ng kultura.
Pag-usapan naman natin ang pagtugon sa hamon ng kapaligiran. Natutong umangkop sa limitadong lupa sa pamamagitan ng terrace farming at aquaculture. Nagkaroon ng pagbabago sa pamumuhay dahil sa pagdating ng mga kanluraning mananakop, Espanyol, British at iba pa. So, walang enough na lupa? No prob mga besh! Terrace farming at aquaculture ang sagot nila. Para-paraan lang yan. Pero nang dumating ang mga dayo, ayun, nagbago ang galawan. May halong foreign vibes na ang pamumuhay nila. #Island Adaptation. I-ready na ang utak at ang inyong creativity. Hindi lang to laro, kundi learning to. Let's G, hands-on muna tayo. It's time for Tara na at maglakbay. Narito ang pangkatang gawain. Isang paglalakbay. Tuklasin ang buhay ng isang Polynesian. Para tong Island Adventure Unlocked. Sa gawaing ito, magtutulungan kayo bilang isang tropa na Polynesian voyagers. I-explore natin kung paano sila namuhay, naglakbay, at nakibagay sa kapaligiran. Handa na ba kayong tuklasin ang buhay nila? Let's sail and discover together. Bawat grupo ay bibigyan ng isang paksa tungkol sa kabihas ng Polynesian. Ang unang grupo, kalagayang heograpikal. Ikalawang grupo, pamumuhay at interaksyon sa kapaligiran. Ikatlong grupo, panitikan, sining at ritual. Ika-apat na grupo, organisasyon ng lipunan at paniniwala. At ang ikalibang grupo ay ang ambag at pagtugon sa hamon ng kapaligiran. Maaari niyong i-pause ang video para mas makagawa kayo ng mahusay. Good luck! Gamit ang isang graphic organizer tulad ng star map o concept web, ilagay sa gitna ang pamagat ng inyong paksa. Sa paligid nito, isusulat o guguhit kayo ng mahalagang impormasyon, larawan o simbolong kumakatawan sa kaalaman tungkol sa buhay ng mga Polynesian batay sa inyong paksa. Be creative, parang gumagawa kayo ng Polynesian art na may kwento. Sagutin ang mga gabay na tanong na ibibigay ng guro habang ginagawa ang gawain. Maaaring gumamit ng kulay, simbolo at keyword sa inyong organizer. Ipaliwanag sa klase ang inyong output sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Sabihin kung paano namuhay ang mga Polynesian ayon sa tema ng inyong grupo. Makinig sa presentasyon ng ibang grupo at isulat sa inyong kwaderno ang 3 natutunan mula sa kanila. Let's learn from each other kasi 'di ba? Sharing is learning. Sabay-sabay nating i-level up ang brain cells at i-flex ang natutunan natin. Ready na ba kayo? Tara, let's do this. No pressure, fun lang to. Parang quiz pero may pa-good vibes. Narito ang mga pamprosesong tanong. Ano ang pinakamahalagang natuklasan ninyo tungkol sa pamumuhay ng mga Polynesian? Paano nakaapekto ang lokasyon ng mga isla sa paraan ng pamumuhay ng mga Polynesian? Sige nga, Mochi, anong sagot? Ma'am, para po sa akin, ang pinaka-natutunan ko po ay sobrang galing nila sa paglalayag. Gamit lamang po ang mga bituin. Napaka-astig. Dahil nasa gitna po sila ng Pacific Ocean, natuto po silang mamuhay gamit ang dagat, gaya ng pangingisda at paglalakbay po sa iba't ibang isla. Bakit mahalaga ang oral tradition para sa mga Polynesian? At paano ipinapakita ng mga Polynesian ang kanilang paniniwala
sa pamamagitan ng sining at ritual. Sige nga, Luna Blocks. Ma'am, mahalaga po ang oral tradition kasi po dito po nila ipinapasa ang mga kagaya ng kwento, yung kaalaman po sa susunod na henerasyon kahit po sila walang pagsusulat. Kung ikaw ay mabubuhay bilang isang Polynesian noon, alin sa mga kaugalian o gawin nila ang gusto mong matutunan at bakit? Sige nga, Theo Bits, pakinggan natin ang sagot mo. Ma'am, ang gusto ko pong matutunan ay ang paglalayag po gamit ang mga bituin kasi po napakaastig po nun. Para akong nasa Moana, marunong po akong mag-navigate kahit wala pong GPS. Alright, ang gagaling naman ng mga class ko. Sige, punta na tayo sa next slide. Kung ready ka na, i-flex mo na yung kaalaman mo. Huwag kabado, just chill and slay. Check natin kung solid ka na dito. Paano nakaapekto ang lokasyon at kapaligiran sa pamumuhay ng mga sinaunang Polynesian? Sige nga, Mochi. Ma'am, nakakaapekto po ang lokasyon po kasi surrounded po sila ng dagat. Kaya po natuto silang mangisda, maglayag at umasa po sa yamang dagat para po mabuhay. Ano ang mga katangiang nagpapakita ng pagiging matatag ng mga Polynesian sa gitna ng mga hamon ng kalikasan? Sige nga, Luna Blocks. Ma'am, matatag po sila kasi po natuto po silang mag-terrace farming. Kamukha po nung nasa Benguet, yung hagdang-hagdang palayan po. At marunong din silang maglayag sa malalayo pong lugar gamit lamang po ang bituin at yung paggamit po ng likas na yaman ng maayos kahit kaunti pa lang po ang lupa. Alright, ang solid ng mga sagot nila mga Bessie. Nakita na natin kung gaano katatag at ka-resourceful ang mga Polynesian kahit surrounded pa sila ng dagat at kaunti lang ang lupa. Kahit walang sulat, kwento at sayaw lang ang naging paraan nila para maipasa ang kultura. Di ba ang astig? So, i-flex na natin kung gaano nakalalim ang Polynesian knowledge ninyo. Buksan ang utak, ready na ang powers, let's go! It's pagtataya time!